po ako dahil umpisa pa lang. Amen? Gusto niyo ba yung umpisa pa lang ng linggo? Bless na bless ka na! Amen! Tayo po yung mawin sa kanya. 1, 2, 3, go! One thing I
lahat, pero andito pa rin ang presence ng Lord. Amen?
Ayan, asan na yung ating? Woo! Wala namang init. Mainit ba? Hindi. Hindi po mainit. Okay. Ayan, natawagan na po natin si Ate Ann para sa ating mga announcement. Ayan. Okay. Ayan, first up, pwede po palakpakan natin ulit yung Lord. Ayan. Okay po, praise God. Ang dami po natin. Sumigaw mga bongga sa Upper Kings. Upper Box. Upper Box, sumigaw. Wow. Sumigaw kita. Ayan, okay, praise God. So, bago po tayo tumawag sa ating main event, no, pwede po bang tumayo yung first time dito, first time. First time nyo po. Dito first time. Ayan po. Sige po magkuha yung umiyak kasi meron po kaming regalo sa inyo. Wow! Yung regalo! Ayan po. Sige sa mga first time po, pwede po ba kayong tumayo? Encourage yung tumayo. Wala po first time. Ayun, sige tayo po kayo. Huwag po kayo maliyak. Yan lang po kayo. Hindi naman po kayo pupunta dito. Regalo daw kay Ate Ann. Ayun po, tayo po kayo. Yan lang po kayo sa upuan nyo. Ayan, tingnan nyo po yung mga bago natin. Ayan, dahil dyan meron po kami malakas na palakpak. Wow! Welcome po sa ating church, no? On behalf of our pastor, Pastor Joe Isayaw, and the whole leadership of Testifier, we welcome you po sa ating Sunday service. Ayan po, no? Aside from ating Sunday service po, no? Meron pa po tayong iba't ibang gawain kung saan, no? Pwede po tayong connect, no? Pwede po tayong mag-join, no? Para mas lumalim pa po ang ating relationship sa ating Panginoon. Unang-una na po dyan ang ating mga ang revival group. Ayan. So, ano po ang revival group po? Meron po kaming weekly, Monday to Friday to Saturday. No, meron po kami mga revival group. No, kung hindi ka paparte, no, sa online man, or dito sa ating church, no, kung hindi ka paparte ng revival group, no, encourage you to join. No, kung saan, meron po itong sobrang gandang community. No, na makikilala mo ang iyong brothers and sisters in Christ, na makakasama mo in your journey. And aside from weekly revival group, no, meron pa po tayong mga gawain. No, aside po yan, meron po tayong Monday to Friday na 5 a.m. prayer. Ayan po. So,
po, sobrang po dami mga bata ngayon na kailangan po ng katulad yung magagandang gwapo. Sino dito magagandang gwapo? Wala, nahihiya. Ayan, kailangan po. Ayan, no, kailangan po kayo ng kids ministry. No, and aside from that, no, we're open for more volunteers and music team, media team, no, kids church volunteer, and youth volunteer. No, kahit wala ka po talaga may pagmamalaki, but you are available. No, kung gusto mo talaga mag-commit, ate, gusto ko pong mag-commit dito sa ministry na ito, then go. No, magpaalam po kayo sa mga leaders, Pastora Joby, no, and we will help you kung paano ang gagawin sa ministry. And aside from that, we're open for sponsorship. No, kung ikaw po ngayon ay tinatouch ng Lord, no, na to give, no, any kind, any amount, no, we thank you po, no, sa buhay nyo. So, ayun po, no, dahil po dyan, no, alam ko po, excited na kayo sa word ng Lord, pero meron po tayong pag-uusapan ngayon, no, alam ko po, no, isa na po ito sa ating mga ipapractice sa ating church. We believe po, no, i-bless po ng Lord yung mga generous, sabihin nyo nga, generous. Ayan, sino dito gusto mag-bless? Ay, mahina. Walang gusto mag-bless. Sino dito gusto mag-bless? Ay, parang mahina ba? Sino dito gusto mag-bless? Ayan. So, ayun po. Basahin po natin, no, ang Malakay 3:10. No, makikita po natin. Pwede po ba lang sabay-sabay po natin basahin? Okay, 1, 2, 3, go! Lahinin nyo ng buo ang inyong mga iba't-sampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa iyo ang masaganang pagpapala. Alam niyo po ba mga kapatid, no, sinabi po sa Bible, huwag niyo lang subukin ang Lord. Pero dito sa word na ito, sinabi niya, subukan mo ang Lord. Ano bang meron kayong hawak na ngayon, no? Pwede nyo ibigay sa Lord, no? Alam niyo po ba, marami pong testimony talaga itong church na to, how God will provide, no? How God provides, no? And I believe, no, as you, as a part of this ministry, God can do a miracle on you. Ate, ganito na lang kasi meron ako. Alam niyo po ba, marami po mga story, no? Kung paano minultiply ng Lord, no? Ano yung meron po siya? Siguro marami yung beses nyo na po itong narinig. Pero isa po po how God multiplies po nung ako po ay wala pong trabaho. I will share it po again, no? Sa mga hindi po nakakarinig ang story na ito. Nung ako po, no, ako po ay walang trabaho, nakagraduate ko lang po that time. So ako po meron akong 200 pesos. No, may 200 pesos po ako, and yung 200 pesos na yon ay pamasahe ko lang pag-uwi. Pero ito po, no, may nabili ako sa akin mga friends. Sabi, uy, punta naman Tagaytay. Wow! No, saya ko pumunta ng Tagaytay. Sabi ko, oh, sige, punta tayo ng Tagaytay. Ganyan. Pero ako, 200 na yung pera ko. So, dumating yung moment na ganito, tithes and offering na. So, habang nag-pray, sabi ko, Lord, first time ko po makapunta ng Tagaytay. Pwede po ba hindi ko muna ibigay yung 100? Wag ko muna pong ibigay yung 100, tapos pupunta muna po ako sa Tagaytay, babalik ko na lang po ito pag nagkatrabaho na ako. So, ayun. Pero alam niyo po ba, during that prayer, pinaalala po sa akin ng Lord, kailan ka ba nagkulang? Ako po ay galing pa po ng Silang Cavite, pumunta pa po dito, no? So, yung pamasahin ko po, malaki po talaga. Pero never, Saturday, Sunday, and every day po na kailangan ako ng church, never ko pong in-excuse na wala akong pamasahe. At never po dumating sa point na naglakad ako. No, God will provide it po. No, katulad po nung sinabi po kanina, nag-pray ako, no, pinaalala po sa akin ng Lord, kailan ka ba nagkulang? At doon, very nag-ano ako, nag-move yung heart ko. Oo nga pala, never ako nagkulang. So, nagbebenta ako sa Lord, Lord, I'm sorry. Nagkaroon po ako ng hindi ako nagtiwala sa iyo. No, may moment na talaga, hindi ako nagtiwala. Mas inuna ko yung flesh ko, yung desire ko, no, instead na i-honor ka. So, that
day po, no, ako po ay nagbigay ng 100 pesos. At Lord, binigay ko po yun sa Panginoon. At thank you ako, Lord, salamat sa 100. Wala akong pinagkukunan, ayun lang po ay sinishare lang po sa akin ng mga ate at kuya. No, ayun po ay binigay lang sa akin para makapunta ako ng church. So ayun, I give glory to God. I thank God for that provision. At talagang sinabi ko sa Lord, Lord, hindi ako kailanman magkukulang. And after that, no, alam niyo po ba, pagkaupo ko, pagkatapos ko ng service, no, ako po'y nag-aayos ng upuan. Tapos, no, may lumapit po sa akin isang babae. Sabi niya, sasama ka ba ng Tagaytay? Ako naman, walang dala ng pera ko, pauwi ko na lang ko sa bahay namin. Pero sabi ko pa rin, opo, gano'n. Gano'n, kasi sabi ko, may tiwala ako sa Lord. So, ayun po, no? After po, no, sinabi ko, okay, ito, 100. Bibigay ko sa'yo. Ilagdag mo sa pamasahe mo. Sabi ko, ha? Yung 100 na binigay ko on the altar, na-receive ko rin on that day. Hindi pa niya natatapos yung kwento. Noong pumunta po ako ng Tagaytay, nag-aapagan po kami ng 100 pesos para po mag-arkila ng jeep. So, binigay ko na yung 100 ko. Di ba, 200 na agad yung pera ko kasi binibigay ko ulit ng 100. So, no, binigay ko po yung 100 ko dun sa jeep. E di may 100 na lang ako. Tapos nung pauwi na kami, no, may lumapit po sa akin. Sabi niya, pamasahe niyo. Binigyan niya ako ng 200. Binigyan niya ako ng 200, tapos sabi niya, pamasahe niyo ni Queenie on the other side of the shine. Ayan, so tigwa 100 kami. So may 200 na naman ako. Okay, hindi pa niya natatapos ang kwento. Nung pag-uwi namin, no, pag-akit namin sa jeep, mag-aambagan kami ulit ng 100 pesos. No? Tapos, alam niyo po ba yung pagkaupo ko, sabi, huwag na magbayad si Ann. So, nakauwi po ako na may 200 pesos. No, how God will provide? Kung ikaw, no, ay magtitiwala sa Lord, ano bang meron ka? Ako po, nag-aalala pa po ako ng ano kakainin ko na Sunday. Pero ako po ay pinakain pa po ng Lord sa Jollibee. No, wow! Anong gagawin ng Lord? Yan sa merong 5 piso ka. Alam niyo po ba meron sa Bible? 2 coins lang yung binigay niya. Pero God, ayun po talaga yung parang nakubang Lord. Ano ba yung pisong kayang ibigay? Kaya yung piso, ibalik sa'yo lang ng 100 times, 100 folds, 1,000 folds. No, kung ikaw ngayon, no, I will nilalagay ako, Lord, sa puso mo na amount, any amount. Ni piso, ni barya, by chico, no, okay lang yan. So, ayun po, I encourage you po to stand, no? Stand po tayo, no? Let us pray po, ano po yung mga kaya natin ibigay sa Lord. No, whether po, finance, yung puso mo, yung time mo, yung oras mo, kahit ano pa yan, no, we will give it to the Lord with thanksgiving. No, we will give it wholeheartedly. The Lord, thank you, Panginoon, dahil hindi ka magkulang. So let us pray, Father in heaven. Itaas po natin ang ating mga kaloob. Father in heaven, we praise you, God. We bless your name, Panginoon, the Lord God. Lord, ito na lang yung meron ako. Ito na lang po yung kaya ko, but I will give it to you, Panginoon, the Lord God. Sabi niyo po sa iyong mga salita, O God, in Psalms 24 verse 1, Panginoon, the Lord God, na lahat ng bagay, Panginoon, ay sa iyo. At anumang meron ako, Lord God, ay sa iyo po ito, Panginoon, the Lord God. Tinataas ko po ito, Panginoon, the Lord God, with faith that you will multiply it. Panginoon, the Lord God, that you will bless my heart. You will give me, O Lord God, a generous heart. Panginoon, O Lord God, that you will help me. Panginoon, O Lord God, in every situation, that you will give me freedom to every situation that I have. Panginoon, O Lord God, Lord, itong perang ito, hindi ito ang solusyon. Ikaw ang solusyon. Kaya naman, O God, I offer it to you. Panginoon, O Lord God, you may glorify, you may magnify, Panginoon, O Lord God, in my offering, Panginoon, O Lord God. I offer it, Panginoon, O Lord God, with my faith, O God, and I will walk, Panginoon, O Lord God, according to your will, O God. Lord, gamitin niyo rin po, Panginoon, ang bawat handog namin, Panginoon, O Lord God, to expand, O God, your kingdom, Panginoon, O Lord
Okay, ayan. Good morning! Yeah, isa akong... Yeah. Pag sinabi mo, God is good, sabi mo all the time. Luma na to eh. Ano pa lang yung iba kung alam nila yung God is good. God is good? Alam. Hindi pa ako tanda. And all the time? Amen. Mga kapatid, ayan, nga po pala, pansin niyo po ba, medyo namayat ba ako? Ha? Medyo namayat ba ako? Ayan. Alam niyo ba ako ay galing sa ospital? At praise God, tayo po ay nakalabas na ng ospital. Wala po ako si Lord. Amen. Asa po yung ating mga Bible? Ayan. Pwede ba kayo nilabas ng mga Bible? Bibilisan ko. Okay. Basahin po natin to. 1, 2, 3, go. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon, ano po? Ayan. A Blessed Life. Sino po dito gusto pinagpala ang buhay niya? Amen! Mga kapatid, ito po, bago po ako mag-start, yung i-share ko po sa inyo, some of us here, ayaw ko itong pag-usapan. Ako, alam niyo mga ano to. Ayan, sino dito, kung merong isang common problem, sabihin mo sa tingin mo, ano ang pare-parehong problema ng mga tao? Sige nga, sa tingin mo. Pero, quiz pa na to. Sabi natin, quiz mo. Hindi. Sabi nila, ano yung letter P? Pera. Ha? Pera. Sino dito naniniwala pag nagkapera ka, sasaya ka? Diba? Mga spiritual pala po mga to. Uy! Maging totoo po tayo. Mga kapatid, ito po, bago ako mag-start, please, upo tayo maayos. Upo na maayos, may paggalang po tayo sa salita ng Diyos. Igalang po natin ang Word of God. Huwag po tayo nakaganon o ganyan, patulog ka na. Hindi po pwede yun. Kasi ito ay salita ng Diyos. Amen? Ito po. So, ayun. And it requires your heart. Ngayon po, magkaroon tayo ng heart surgery. Yan. Ngayon po, kailangan maging honest ka. Totoo ka sa sarili mo. Ngayong umaga po, fast pace to, kaya please, mali kayo mabuti sa akin. May makukuha kayo dito. Amen? Ito po, mga kapatid, ito kayo share ko ngayon. This is a Christian principle. Sabihin mo, Christian life principle. Ibig sabihin, pag ito ginawa mo, sinunod mo, sinaryoso mo, magbabago ang buhay mo. Amen? Hindi ko pa na sinasabi para positivity o para i-motivate ka. Pero ito po ay galing sa Word of God. No? Alam, may kwento po ako. No? Meron po isang lalaki. No? Siya po ay bata pa. No? Meron po siyang sasakyan. Tapos nag-drive po siya sa gasoline station. Papunta po siya sa isang church. Papunta siya. No? And then, sa gasoline station, ayun na siya, nakaparking na siya. Ano na siya? Tapos, wala na yung pera, kukunin na yung pera niya. Tapos sabi sa kanya nung sabi sa kanya nung tao na yun, may tao na sabi sa kanya, sabi, babayad na siya eh. Sabi niya, no, huwag ka nang magbayad. Alam niya kung ano sabi, ng lalaki, sabi sa akin ni Lord, evangelist ka. Sabi ni Lord, bayaran ko daw yung gasolina mo. Palakpakan mo nga si Lord. Sino dito? Okay, sino dito gusto mo yun? Amen! Ito pa, meron pa isang story. Meron pa isang lalaki, may hindi siya magbigay. Ang sabi niya, yung last na 1,000 pesos niya or sa dollars sa atin, nakatupas po naman siguro mga 5,000. Ang sabi ng Lord sa kanya, ito, may pera siya 5K. Ito ba, example. 5K. Sabi ng Lord sa kanya, nag-repay siya, anak, yung 5K mo, ibigay mo. Ha? Ibigay mo. Alam niyo ginawa niya? Ibinigay niya. Wala siyang kaalam-alam. Maya-maya, may lumapit sa kanya. No? 10 times ng ang binigay. Pero pa isang pagkakataon yung eksaktong amount, kunyari, ang binigay niya 5K. Ang umalik sa kanya, mayroong nagbigay. Sina 5K ko lang, pero sa story, dollars talaga to. $1,000. Ang umalik sa kanya, another $1,000. Eto, dahil sanay na siya magbigay, sabi niya, Lord, nagbigay ako. Tapos binabalik ni Lord lagi sa kanya. Alam niyo ba, nagbigay siya ng 14. 18 sasakyan, ipinamigay niya.
Kada may magbibigay sa kanya ng sasakyan, alam niyo kung ano ginagawa niya? Nag-pray siya sa Lord. Sabi, Lord, may sasakyan ako. Ano gagawin ko dito? Bigyan mo doon. Bigyan mo sa pastor, bigyan mo sa kanya, bigyan mo sa kanya pangalan. Binibigyan niya na binibigay. Alam niyo ba kung ano nangyayari? Bumabalik na bumabalik. Diba? At yung pinag-pray niya na sasakyan, worth $25,000. Mga kapatid, pag kinonvert mo yun sa peso, million na yun. Diba? Ganon ang ibinigay sa kanya. Ibinigay niya yung sa kanya lupa at tapos pinalitan ng Lord. Sabi niya, Lord, hindi mo na kaya yun, Lord, ha? Inaman niya ang Lord. Sabi niya, Lord, masyado na yung diba? Lord, mapagbigay ako. Hindi mo na kaya yun, Lord. Parang ganun yung attitude niya. Sabi niya, Lord, nagbigay ako. Alam mo, inaman niya yung Lord. Sabi niya, Lord, kaya mo ba yung balik? Alam mo, kada magbibigay siya, nabibigay ng Lord. Kada magbibigay, ibabalik ng Lord. Magbibigay, ibabalik ng Lord. Tapos isang araw, sumabot sila sa kanya. Ang sabi ng Lord sa kanya, anak, hindi mo ko kayang lampasan pagdating sa pagiging kapagbilan. Hindi mo ko kayang lampasan. Sabi ko, binigay niya. Maya-maya, meron pong tumawag sa kanya. Eto, mamamangha kayo. May tumawag po sa kanya. Eto yung sabi sa kanya, totoo ito mga kapatid, hindi po ito, hindi ito ulit ng kwento ko lang. Ito po yung nabasa ko at totoo po ito nangyari. Meron pong tumawag. Sabi ni Lord sa kanya, hindi ko ako kamalapasan. May tumawag, sabi, Pastor, sabi ni Lord, bigyan daw kita ng aeroplano. Eto ba? Sabi niya, napagalit. Saan mo babarayan? Wala po akong pang-anagas, wala akong piloto, hindi ako marunong mapalipad ng aeroplano. Alam niyo po, ano ba yung sabi nung nandun? Hindi mo kaya labasan si Lord, mga kapatid. Sabi nung bumili, Pastor, in fact, nakabayad ko lang. Nakabili na ako ng aeroplano. May piloto na ako, may gas na ako, sa ko na. At wala awon si Lord, hindi mo kaya labasan si Lord. Amen? Alam niyo po, isa ka ang personal testimony. No? Alam niyo ba na bago tayo mapunta dito? Sa lugar na ito, kailangan natin ng deposit. Kailangan po ng deposit na 50,000 pesos. Saan tayo kukuha doon? Wala tayong pera. Pero yung mga kapatid po natin, nag-sacrificial giving, hindi pa rin po enough. And then there was one morning. Ito pinig kayo. Gusto niyo bang pagpalari ng Lord? Ito na yung key. Ito yung susi. Ito yung pinuproblema mong pera, ito ang sagot dyan. Makinig kayo mabuti. Straight lang ito, tuloy-tuloy ito. One morning, 5 a.m., nagpe-pray kami. Kasi kailangan na ng deposit, deadline na eh. Kulang pa yung pera namin, magkano na yung pera namin. 5 a.m., morning, nagpe-pray kami. Merong tawag sa akin sa WhatsApp, hindi ko kilala. Hindi ko ito kilala. Sabi niya sa akin, Pastora, sagutin mo. Ayoko sagutin. Alam mo kung bakit? WhatsApp number. Galing sa ibang bansa. Hindi ko kilala yun. Sabi ko, sino to? Mamaya sa ko na to. Lalaki kasi. Diba? Hindi ko ito kilala. Alam niyo, sabi niya, Pastora, sagutin mo. Matutuwa ka sa sasabihin. Ayoko sagutin. Natakot, pero sige. Pinakabahan ako sagutin. Hello, Kuya. Yes po. Hallelujah. Alas 6 ng umaga yun, mga kaibigan. Alas 6 ng umaga. Sabi niya, Pastora, sabi ni Lord, bigyan ko daw kayo ng pera. Nagpadala siya. Ang God validate 10,000 pesos. Exact amount na kailangan natin para sa church. Mga kapatid, imagine anong oras nangyari yun? 5 a.m. prayer. Kung kaya mag-pray kayo ng 5 a.m., may ginagawang himala si Lord sa mga taong inuuna ang Diyos sa umaga. Pero yung mga kapatid, diba parang, naano ba kayo? Naranasan mo na ba yun? Sino dito nakaranas na nun? Yung may kumausap sa'yo, alam mo, na sabi nila, bigyan ako ng cellphone ngayon na. Oh my God. Paano bang sa'yo nangyari yun? Nangyari si Bim. Sabi ni Lord, bigyan daw ka bike. Ano daw, ito yung model ng bike. Sabi ni Lord, bibigyan ko daw sa'yo. Do you know that it can happen to you? Pwede mangyari sa'yo. Sino dito gusto nun? Amen. Mga kapatid, hindi po ito, mali itong kaisipan na ganito. Ito po yung maling mindset. Ito yung tinatawag
tinatawag na poverty mindset. Example, may magandang suot si Maris. May magandang suot. Ito yung pride. Ito yung pride. Ang ganda naman ng suot mo, Maris. Ito po yung response ng pride, ng tao na may pride. Sasabihin na, oh, binili ko to. Pera ko lang to. Ako bumili ko to. Gosh! Holy pride! Pride po yun. Pag naman sumagot siya, ay, Maris, ang ganda naman ng suot mo. Tapos sumagot yung tao na yun. Sasabihin niya, ay, hindi, ano lang po, siguro na ako. Pinaglumaan ko lang po, no. Hindi po yun pagpapababang loob. Yun po ay poverty spirit. Ibig sabihin, hindi ka marunong mag-thank you sa Panginoon. Pinapababa mo yung sarili mo. Sasabihin mo, sabi sa'yo, ang ganda naman yung ano mo, yung sapatos mo, yung marunong na mag-thank lang ko. Pero inutang mo talaga yun. Diba? Sasabihin mo, binigay lang to, pero utang talaga sabi mo. Diba? Pero tayo nahihiya ka, may poverty mindset ka, sasabihin mo, di, lumo nga lang to, nag-pride naman, yung mga tao mag-pride, oh, cash money. Diba? Ma-pride ka, pag ganun ka. Pero ito ang tamang response. Ito po, pag may nagsabi sa'yo, ang ganda naman yan, bago yung sa'yo, oo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Hindi mayabang, hindi poverty, hindi, ano sasabihin mo? Thank you, Lord. Sino po dito, mga kapatid? Ako po, excited ako. Kasi kung sino man yung makikinig sa akin ngayon, I guarantee you, it's not because sinabi ko, pero dahil yun ang prinsipyo ng Panginoon, God will bless you. Amen? Sino po dito gusto na pinagpalang buhay? Atay, ano ba yung bless? Ano ba yung bless? Tingin niyo, ano yung bless? Diba? Sabi po sa John 16:24, makakasal ninyo? Basahin niyo nga. Kita ba? Hindi ko. Ayan. Ayan. Yung second slide. John 16:24, makakasal ninyo. 1, 2, 3. Basta mo na. 1, 2, 3, go! Pakatandaan ninyo, ang mamingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala kayong nakikita sa akin sa aking pangalan. Hindi kayo ay tatanggap upang malubos ang inyong pangalan. Okay, so Matthew 5:3. 1, 2, 3, go! Pinagpala ang tao na walang inaasal, hindi ang Diyos, sapagkat kanilang sila sa kakayanan lang. Amen. Mga kapatid, sino po dito? Kapag may nakikita ka na isang tao na mas pinagpapala kaysa sa'yo, naiingit ka. Magpapapuro tayo. No? Sino dito, pag nakikita mo siya, pinagpapala siya, naiingit ka. Maging totoo tayo. Minsan sa buhay mo nangyari yun sa'yo. Amen? Diba? Nagkakaroon ka ng inggit sa puso mo. No? Eh sasabihin mo, buti pa siya, bless. Mga kapatid, the definition of bless in the Bible ay hindi po material. It is something spiritual. Sabi niyo nga, spiritual. Sabi dito, gusto ni Lord, sumaya ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord, masaya ka. Gusto ni Lord, masaya. Parang ganyan yun. Diba? Mga kapatid, eto, kung meron ka eto, guys, 10% lang ng isi-share ko ngayong umaga ang siguradong maaalala mo. Kung meron man, ikaw na maaalala, pagbaba mo dito sa church na to, ito yung tatandaan mo. Gusto ni Lord na sa'yo ka. Gusto ni Lord pagpalahin ka. Pero bakit wala ka pa rin blessing? Bakit mahirap ka pa rin? Bakit nagdudusa ka pa rin? Bakit wala pa rin yung mga answered prayer mo? Alam mo kung bakit? Ito na, isi-share ko na sa inyo. Diba? Isi-share ko sa iyo. Bakit ganon? Ate, sabi ni Lord, hingin ko daw lahat, tatanggapin ko. Para maging masaya. Pag sabi dito, pinagpala daw yung walang taong ipinaasan. Yung taong walang ibang pinaasan, kundi si Lord. Mga kapatid, ang blessing, hindi ang physical. Hindi lang ito physical. It is also spiritual. Sabihin mo nga, spiritual. Physical and spiritual. Ano po yung mga physical na pagpapala? Sige nga, magbili kayo ng isa. Ha? Malusog. Ano ba? Ilang mga blessing? Maganda. Maganda daw. Pera! O, di ba blessing yan? Trabaho! Magandang trabaho yan, iba mga blessing ko yan. Physical. Pagkain! Sino dito? Lagi masarap ang pagkain. O gusto niyo dito? Gusto mo lagi masarap? Mga kapatid, those are blessing. At ayaw yan ipagdamot
Panginoon. Yan, sabi dito, gusto ni Lord papalain ka. Gusto kang papalain ng Diyos. Pero ito po yung tanong ko sa iyo. Basahin niyo nga ito. Sabi, ito, i-declare mo ito. Maniwala ka dito, mga kapatid. G, God stands for, G stands for God. At ang ibig sabihin nun, G for generous. Satan stands for S, which means selfish. Mga kapatid, ito, ibibring ni Lord yung mindset sa utak mo na ang gusto na ayaw ni Lord na i-bless ka. Tanggalin mo yan. Mga kapatid, kapag ang utak mo, ang iniisip mo ganito, hindi ako deserve, baka yung habang ako, pag yumaman ako, ayaw kong hingin yan, baka maging mayabang ako. Kapatid, wrong mindset, mali, kaya hindi ka pinagpapala ng Lord. Ang gusto niya, that you will be blessed and abounding. Hindi lang to pera, hindi lang to physical. So that you will bless others and the kingdom of God will expand. But this is the question, may lugar ba ako sa buhay mo? Ito na yung tanong. Ate Joey, sabi mo, God wants to bless us. Bakit wala? Mga. Bakit wala? Hindi kami nagpapala ng Lord. Yung mga kanina, yung mga testimony ko kanina, sabi nyo, ate ako, gusto ko yung malalasan. Eh, tinanong ko sa'yo, may lugar ba sila sa'yo? Baka wala kasi. Diba? Tandaan niyo yan. The enemy doesn't want you to be blessed. Don't let him steal your blessing. No? Ang sabi po, ayan, basahin niyo po ito. 1, 2, 3, go. Super. Natural. Provision. Meron pong isang pastor. Nagpe-pray po. No? Sabi po ng preacher, okay kayo. We will practice ang pagiging mapagbigay. Dahil gusto ng Diyos maging mapagbigay ka. Ayaw ng Diyos ng malamot. Ayaw ng Lord. The devil malamot. Ang Diyos mapagbigay. Kaya pag ikaw malamot ka, you don't have the Spirit of the Lord. You have the spirit of the devil. Because the devil is selfish. Diba? Meron po isang pastor, sabi niya, okay lahat dito, magbibigay tayo. Sabi niya, naku, naiwan ko yung pera ko. Naiwan ko yung cheque ko. Sabi niya, Lord, wala akong kahit na ano para ibibigay dito sa kanila. Alam mo sabi sa kanya ng Lord, tingin ka sa paa mo. Tingin niya yung paa. Nakita niya yung sapatos niya. Bagong-bago. Hush puppy. Ano yung brand na yun? Adidas. Fila. Yung sapatos. Hindi adobo. Diba? Adidas yan. Nakita niya. Ganda! Sabi ni Lord, anak, bubalin mo yan, ibigay mo sa basto. Sabi niya, ha? Si Lord ba ito? Baka demonyo ito. Di ba nag-review? Pinilalabanan niya ka? Baka hindi si Lord ito. Nag-ano siya? Sabi niya, Lord, paano ito hindi kami magka-size? Paano yun? Ibibigay niya yung sapatos niya, hindi naman niya ka-size. Sabi ni Lord, ibigay mo sa pastor ng church na to. Maliit na church, maliit na sila na church. Sabi, hindi, ibigay mo. Sabi niya, Lord, baka hindi kami magka-size. Alam niyo po anong ginawa niya? Ito ginawa niya. Hinubat niya. Tinanong niya sa asawa, ano pong size ng paa ng mister mo? Size 9. Gulat agad siya. Confirmation, si Lord ang narinig niya. Yung suot-suot niya, eksakto sa size ng paa ng mister. Palabakan mo nga si Lord. Ang ibigin si Lord! Sino yun? That's God. Ito yung po tinatawag na supernatural provision. Ito ba? Ganun pong isang missionary. Wala po silang pera. Mga kapatid. Nagpapray po sila. Umaga to. Orphanage. Ang 40 na mga bata. Walang pera. Walang stock na pagkain. Kakain na sila umaga. Alam niyo kung ano ginawa niya? Pinaupo niya lahat ng bata. Wala silang pagkain ha? Pinaupo niya lahat. Okay mga bata, let us pray. Mag-pray na tayo sa pagkain. Magpasalamat tayo. Siguro yung mga bata dito, wala namang pagkain. Kaya mag-pray na. Alam niyo, nag-pray sila. Pagkatapos ng prayer nila. Pagkatapos ng prayer, may kumatok. At ang sabi ni Lord, ibigay ko daw ito dito. Ibigay ko daw itong gatas. Atin na, gatas muna. Kasi nasira yung ng gatas. Sa mismong tapat ng orphanage. Hallelujah, may gatas na!
magulang pa, wala silang tinapay. Maya-maya may kumatok ulit. Sabi ni Lord, ibigay ko na ito sa inyo. That very same morning, sila po ay may pinanay. Yung po tinatawag na supernatural provision. Kaya mga sa Lord. Amen. So, mga kapatid, ang problema natin, hindi pera. Okay? Ito pa, tuloy-tuloy na tayo. Makinig kayo. Huwag niyo ako tutulugan. Okay? Proverbs 7:7-8. Tagalog, 1, 2, 3, go, basa. Huwag mo ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo sundin si Yahweh, na tumayo ka sa kasamahan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pinigatigan. Gagaling ang mga sugat. Mga kapatid, before ko ito ituloy, magtutuloy-tuloy ako. Please, huwag kang ganito. Yung mindset mo, alam ko na yan. Pera na naman, alam ko yan. Ayoko pag-usapan yung pera. Ayoko pag-usapan yung blessing. Ate, alam ko na yan. I know! Wala kang marireceive kapag ganun ka sa Lord. No, mga kapatid, ano sabi dito? Huwag ka daw mayabang sa nalalaman mo. Proverbs 3:11-8. Oh, pabilis tayo ng pabilis. Sabi dito, aking anak, sa way ni Yahweh, huwag mong mamaliitin. Ang kanyang pagtutuwid, huwag mong itakwil. Pagkandahan ng mahal niya, itinatama ang daan. Sino po dito sa inyo, hindi ka pinapagalitan ng nanay mo? Pag hindi ka pinapagalitan ng nanay mo, tatay mo, wala na yung pakialam sa'yo. Alam mo ba yun? Kapag hinayaan ka yan, bahala ka na sa buhay mo. Isa lang ibig sabihin yan, hinayaan ka niya, wala na siyang pakialam sa'yo. Hindi ganyan si Lord. Mga kapatid ngayon po, yung mag-aaral natin ay, sabihin mo nga, discipline. Kayo, itong mga youngster, makinig kayo. Alam niyo kung bakit? Kasi ngayon pa lang, kailangan alam niyo na to. Pag kayo lumaki, at hindi niyo to in-honor, hindi mahihirapan kayo sa ganang pagpapala na buhay. How to have a blessed life? Number 1. Ito ang isipin mo. Ate, paano ko totoo mapapagpala? Mga kapatid, tandaan mo, God wants to bless you. Physical, spiritual, emotional. Ang isang, eto bless ba ito na tao na to? Meron siyang 1 milyon. Pero depressed siya. Nilagawa siya ng asawa niya. Iniwan siya ng mga anak niya. Bless ba siya o hindi? May 1 milyon siya. O dagdagan natin, 5 million. Pero may sakit siya, at 6 months ulit na lang siya. Bless ba yun? Ito naman, baliktad naman. Paano pag may isang tao? Malusog siya, wala siyang sakit, pero kumakain sila, 1 beses sa 1 araw lang tuyo ka. Hati-hati pa sila sa tandong 1 tuyo. Bless ba yun o hindi? Bless. Be honest. Maging totoo tayo, hindi yung bless. Bakit? Malusog ka nga, kinakain mo naman, pabira, mamamatay ka rin, lagi na lang yung kinakain mo, noodles, itlog. Diba? May kalusugan niya sa katawan? Bless ba yun? Hindi pa. Hindi pa yun abundantly blessed. No? Ano ang gusto ng Lord? Malusog ka? Wala kang sakit at overflowing ka sa pagpapala. Okay, ito. Huwag natin isipin na ganito. Perfect na yung buhay ko? Hindi. Ang ibig sabihin lang, meron kang inner. Sabihin nyo nga, inner. Inner peace. Inner bless. Mga kapatid, hindi yun masusukat sa physical. No? Hindi yung physical. Spiritual yan. At sabi dito, unang mindset, sino dito gusto maging blessed? Kataas nyo nga kayo, gusto mo maging blessed? Yes, amen. Be honest, gusto mo maging blessed? Yes! Sino dito ayaw mo bigyan ng pera yung nanay mo? Ayaw mo bigyan ng pera yung tatay mo? Ayaw mo magkaroon ng magandang bahay? Mga kapatid, alam niyo po ba ang sikreto ng isang taong pinagpala? Alam niyo po ba, meron akong kilala? Lahat ng nagiging bahay niya, binibigay niya sa iba. Binibigay niya sa iba. Nagkaroon sila ng bahay, sabi ni Lord, ibigay ko daw doon sa isang tao. Sabi ni Lord, ibigay ko. Binigay niya. Meron na silang more than 10 houses na ipamigay. Ikaw yun. May tanong ko sa'yo, what if ngayon? Bigyan ka na 1,000 ng Lord. Biglang sabihin sa'yo ng Lord, anak, ibigay mo. Lord, no! Akin to! Diba? Sila dito, may cellphone ka. Ayaw mo ipahiram, bago eh. Bago. Ayaw mo ipahiram, akin lang to. Diba? May damit ka. Ang mga kapatid dyan, dali na ngayon ng damit. No, bisa nainis ka na. Ay, sinusunod damit ko. Akin lang to. Mga
kapatid mo, kasama mo sa bahay. Mga kapatid, huwag kang ganun. Ayaw ng Lord ng selfish. Number one, take away selfishness and have this in your mind. Number one, God owns everything. Number 13, basahin natin. Matapos natin tayo. 1, 2, 3, go! For all the firstborn in the earth are mine. On the day I struck down the firstborn of Egypt, set apart for myself. The firstborn of Israel, they are mine. Ito Tagalog, awit 24, 2 to 4. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Buong daigdig ang lahat ng naroon ang nagsigawi ng ating Panginoon. Iniling niya ang hindi sila o ng karatan. Inilagay ang pundasyon ng mga buwis sa kalaliman. Sa burol ni Yahweh, sino nararapat umabot? Sa banal ng templo, sino dapat umabot? Amen! First lesson na kailangan mo magtutunan, you don't own anything. Diba? Wala kang pamamayari dito sa mundo. Ulit, tandaan mo to. May trabaho ka ngayon? May pera ka ngayon? May bahay ka ngayon? Did you know, binigay sa'yo lahat ng Lord? That's not yours. Alam niyo ba kung bakit minsan selfish tayo? Kasi akala mo sa iyo. Akala mo, akin na to. No. Yan, lahat ng meron ka, mga kapatid. Did you know? Ano ang pinakamataas na building sa buong mundo? Empire State Building. The people, ginawa lang nila yon. Lahat sa mundo pagmamayari ng Diyos. Bakit? Pag tinanggal nila ng buhay mo sa inyo, may kakayanan pa silang gumawa. Ikaw, ngayon may trabaho ka. Pinaghirapan ko to, ate, akin to. Pinaghirapan ko to, sa akin to negosyo na to. Did you know, in the Bible, ang sabi ng Lord, it is the Lord who gives you the ability to create wealth. Kaya ka may trabaho, kaya ka mayroong kaya malakas ka. It is because the Lord, it is God who gives you breath. Okay na lang. Yung mga bag nyo, yung mga anong possession nyo ngayon? Ano pa ba may-ari mo ngayon? Isipin mo, akin to. Akin to eh. Akin to, Lord. Wait lang. Kapatid, remember this. Wala kang pagmamayari. Even our ministry. Hello? Itong ministry po natin, hindi po ito atin. Huwag po tayo maging mayabang. Ang sasabihin natin, ay, nagsikap kami sa ministry. No, it is not your, it is God's ministry. Sabihin nyo nga, lahat ng akin galing sa Panginoon. Sabi dito, it's never ours, people, it's not money, it's not your, even your own life is yours. May pera ka ba ngayon? Sino dito may pera? Meron ako dito, 5 piso. Akin to to. In a sense, pero this is not mine. This is the Lord's. Amen? Yan ang unang-una mo. Iisipin, wala pagmamayari. It is the Lord. It is the Lord na papalakas sa'yo para makapagtrabaho ka. Nagpapalakas sa'yo para makapag-aral ka. Kaya may mga tao mayayabang. Ano po yung sinasabi ng mga tao ngayon? Hindi ko kailangan ng Diyos. Bakit? Pinagpapala naman ako. Wala pa lang akong Diyos. Tandaan natin, ang definition ng tunay na pinagpala, hindi ka tulad ng sinasabi ng mundo. Kahit buhay mo, hindi sa'yo. Tandaan mo yan. 1 Corinthians 6:19 to 20. Basahin natin yung yung buo. Okay, 1, 2, 3, go! Hindi ba niyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at kalagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi niyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat pinili na kayo sa isang lahat. Kaya gamitin niyo Wow! Isa pa! Ang sabi dito, hindi nyo pag-aari ang katawan mo. May tanong ako sa'yo. Nagpupuyat ka ba? Sino dito mahilig magpuyat? Sino dito mahilig sa chichirya? Sino dito mahilig sa soft drinks? Sino dito hindi kumakain ng gulay? Lagi nagpupuyat, hindi nag-exercise? Hindi inaalagaan ang iyong katawan. Alam mo ba na hindi sa'yo yung katawan nila?
Kaya pag hindi mo yan inaalagaan, napaparangalan mo ba ang Diyos sa iyong katawan? Ito, be honest. Sa buhay mo ngayon, tingnan mo yung buhay mo, mag-honest ka. Ikaw ba ay nagka-vitamins? Nag-exercise ka? Nangyayari ka magpuyat? Ano ba? Hindi ka nag-exercise. Puyat ka ng puyat, ubus ang oras mo. Sa Facebook, sa social media, ikaw ba yan? Mga kapatid, you are not pleasing the Lord. Hindi mo mapaparangalan ng Diyos sa ginagawa mo. Kaya no wonder wala kang ka-blessing sa buhay. Bakit? Ito, hindi to sa'yo. Hindi na to sa'yo. When you are born again, ang sabi sa Bible, bibiling ka ng Diyos sa dugo ni Jesus. Ang sabi ko sa Bible, ikaw ay tinugos ng dugo ni Jesus. Okay? Ito yung tanong ko sa inyo. Yung pinagkatiwala sa iyo dito sa church, yung pinagkatiwala sa iyo ministry, ginagawa ko ay labis mo. Kapag someday, pag pumunta ka dito, dala-dala mo ba yung Bible mo, excited ka. Do you do your best? Or bahala na? Pag mag-street preaching tayo, yung mga sasabihin mo, alam mo, o bara-bara na lang. Bahala na, kung sabihin ko, leading me Lord. Yung pala hindi ka nakabasa ng Bible. Di ba? Wala ka lang sa unang Bible verse. Pag gumagawa tayo, pagdating mo dito, di ba? Yung mga kurtina, ang dumi. Di ba? Yung ano, madumi. Na ano ka ba? Stewardship. Sabihin nyo nga, steward. Mga kapatid kami, as your leader, ayan, sila Jen, sila ano, binigyan namin kayo ng pagkakataon na mag-preaching. Binigyan ka namin ng pagkakataon sa small group na ikaw mag-pray, ikaw mag-organize, may tanong ko sa'yo, ginagawa yung the best mo. Bakit? Bakit kailangan gawin yung the best mo? You are not the best. Kapatid, you are my place sa mundo. Kapalit-palit ka, alam mo ba yun? Hindi po ganito. Huwag mo yung mindset natin, ay, utang na loob pa akin ng church, utang na loob sa akin ng mga magulang ko na ginagalang ko sila. Utang na loob sa akin ng mga magulang ko na nire-respeto ko sila. Kapatid, hindi. Di ba? You must do it in honor. Amen? Di ba? At ito mo, pag may pinapagawa sa'yo sila Ate Joey, ano, bara-bara na lang, sinabi ko na, gawin mo. Ano ginawa mo? Ginawa mo, wala kang kapera sa seryoso. Ano yung ay, namin ginawa, sorry, mga kapatid, that's not proper stewardship. Tandaan mo, papalitan ka ng Lord kapag ganun ka. No? Sa mga small group, pag pinag-pray ka, ayaw mo mag-pray, utang na loob ka namin pag nag-pray ka. Kapatid, God is giving you a chance. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Lord na maging good. Maging tapat ka sa Kanya. Gusto ka kasi niyang i-bless. Hello? Gusto kang i-bless ng Lord. Pag may pinapagawa ka, do you do your best? Mga kapatid, kasi nandito nag-annual check-up, napapa-check up. Yung physical exam. Sa trabaho, napapa-check up kayo? Oh. Hindi. Hindi natin inaalam ang katawan natin. Hindi natin inaalagaan ang katawan natin. Mga kapatid, darating ang tayo, babawiin din sa'yo ng Lord. Yung po na-realize ko, na ako na hospital. Puyat ka ng puyat. Hindi mo inalagaan sa sarili mo, hindi ko minum ng tubig, mamaya ka sa sarili mo. Darating ang tayo, babawiin sa'yo ng Lord. Yung lakas mo, malakas ka ngayon. Ngayon lang. Pero dahil sa lifestyle na ginagawa mo, soft drink ka ng soft drink, hindi ka ng chichirya, hindi ka kumakain ng gulay, hindi ka nag-exercise, puyat ka pa ng puyat. Mamamatay ka agad. Ano mo yun? At tapos, wala na, hindi mo naman ang blessing ng Lord. Para sa'yo. Mga kapatid, even this church is not ours. Even this ministry is not ours. Even though, ito ngayon, may pinagawa ko sa'yo, hindi mo ako sinaryo, sabi nyo, wala lang ako, bahala ka na, enjoy. Diba? Tapos yung gawa ko, para-para na, hindi the best. Walang kabuhay-buhay, walang kalatoy-latoy, napakatamlay. Ang hirap kasama ng gano'n. Sino dito gusto mo kasama yung gano'n? Yung pala ito, and say, yes! Takas na Lord! Tapos yung kasama mo. Tapos, hirap na. Diba? Hindi, ayaw mo ng gano'n kasama? Sino dito sa'yo na gusto mo yung gano'n kasama? Yung parang, yes! Todo natin sa Panginoon, tapos yung kasama mo. Sinabi na, mag-practice. Hindi ka mag-practice. Huwag mag-practice. On the spot! Mali-mali. Diba? Yung kasama mo, mag-preach. Pambihira. Wala pa rin alam sa Bible verse, hindi pa rin sa ulo. Gusto niya na ganun kasama? Wala kang buhay-buhay. Ang gusto natin, yung kasigla, yung ganito, Ate Joey, wala
ganun. Mag-umpisa ka sa sarili mo. Maging ganun. Huwag kang maging malamang. Amen? Diba? At yung mga pinagkatiwala sa iyo, be a good steward. Amen? Luke 16. O, bakit? Nasa Bible ba yan? Oo, ayan. Sabi, Luke 16:12. 1, 2, 3, go. Katiwalaan. Sa malaking bagay. Mandaraya sa malaki. Kaya, katiwalaan sa kayamanan ng mundo, sino magtitiwala sa'yo sa tunay na kayamanan. Yes. Meron po isang estudyante. Meron po siya, nag-aaral po siya. Pero dahil wala siyang pera, ano po ginagawa niya? Nagtatrabaho siya sa farm ng peanut. Mani, nagtatrabaho siya doon. Tapos, meron sila sa school, lahat sila magdadala ng kahit na ano. I-leading ni Lord kung sino ang gusto mong tulungan mo. That whole week. Itong kabataan na to, kabataan to. Bata pa to. Ito ba? Kung tutusin, mali lang naman yun, maliit lang naman eh. Makikita ba na may alam o may nawala? Mali lang naman yun eh. Ito, ang ginawa niya, hindi siya nagnakaw ng mali. Kahit na sobrang tiis na mali, ang ginagawa niya, pinagpapaalam niya pa sa may-ari. Sabi niya, sir, kasi meron kami generosity week sa school, wala akong pera eh, pwede ba muna na ako ng mali kung silang bibili ko? Sabi niya, okay, sige. Alam niyo kung ano nangyari? Yung bata na yun, dahil tapat siya sa maliit na mali, pwede naman siya magnakaw, maliit na naman yun. Pero naging tapat siya. Hindi, nagpaalam siya, sir, buha ko. Dala ko sa school. Alam niyo, years later, totoo ko yun na dito ko. Years later, yung bata na yun, alam niyo kung ano nangyari? Siya po ay nakapagtapos ng pag-aaral, working student, grabe. Tapos, alam niyo kung sa sobrang stress niya, eto ginawa niya, binili niya yung factory ng mani. Walang mga naman si Lord. Come on! Yan ang Diyos mo! Yan ang Diyos natin! Kaya lang, ito yung tanong. Gusto mo ba? Last na lang. Kunti na lang po. Diba? Number 2, mga kapatid, eto na. Ito isa. Meron ka nito, for sure. Sa buhay mo. Break the spirit of mammon. Number 2, pangalawa magkakaroon ng blessed life. Number 1, God owns everything. Wala akong mga naari. If God asks to give and take away, I will give. Bakit pag-aari ng Diyos lahat? Wala akong ipagdadamot sa iyo. Mga kapatid, ito pala. Bakit tayo nagpipray ng 5 a.m.? Kasi yung araw mo, unang gising mo sa Lord. Unang week mo sa Lord. Mamaya, yung susunod, ito na yung final principle na kailangan mong sundin bilang Kristiyano kung gusto mong magipagpapala ka. Pero bakit ito na? Sabi dito, basahin nyo nga, Tagalog, 1, 2, 3, go! Wait lang. Ate Jory, yung may ganito lang, yung mayayaman, wala mo ng pera eh. Sila lang yung may ganyan. May spirit of mammon. Hindi totoo yan. Mga kapatid, this is a demonic spirit. Ito po ay spirit of mammon. Diba? Ano po ang mammon? Mammon is a demonic spirit that controls and manipulates the whole world. Buong mundo merong ganito. We must rebuke the spirit of mammon. Alam niyo po ba? Sa pera mo, may pera ngayon. Pera. Dalawa lang ako. Isa lang ang pwede umupo dyan. Merong spirito yung pera mo. Alam mo ba yun? May spirito. Yung pera mo. Dalawa lang. Is either spirito ng Diyos o spirito ng demonyo. Mga kapatid, may tanong ako sa'yo. Yung kakaunting pera mo na meron kang pera, sino umuupo dyan? Spirito ng Diyos o spirito ng mammon, demonyo. Ano yung mammon? Ito po. Ito siya. Money is not the answer to all problems. Sino mo dito? Ito. Sino dito ganito mag-isip? Pag nagkapera ako, sasaya ako. Maging totoo tayo, please. Maging totoo ka sa sarili mo. Minsan naisip mo yan. So you will never be free
you're not honest. Pag nagkapera ako, maayos ang pamilya namin. Kapag nagkapera ako, gaganda na ako. Pag nagkapera ako, papansinin ako ng lahat. Pag nagkapera ako, irerespeto ako ng mga tao. Hindi nila kami napaligid. Magkakaroon ako ng maraming kaibigan. Kapatid, that's not what God. That's what the spirit of Mammon. Mahirap naman ako din, wala akong ganyan. Mammon is an Aramaic word. Essentially means riches. Diba? What is the spirit of Mammon? Mga kapatid, mag-check ka dyan. Mag-ano ka, virtually sa isip mo na gano'n. Check yourself. Baka may ganito ka. Number 1, what is the spirit of Mammon? Palabas na po tayo. Ayan, number 1. You have a demonic influence of the spirit of Mammon. Ang ibig sabihin ng Mammon ay riches. Sabi ng Lord, hindi mo pwedeng mahalin si Lord tapos kayamanan. Hindi pwede. Ang sinasabing kayamanan dito ay Mammon. Amen? Mammon, ibig sabihin, riches, yaman. Ito siya. Number 1, pag ganito attitude mo, you are under the influence of a demonic spirit called Mammon. Number 1, you don't need God. We are self-sufficient. Trust God and money. Pag nagkapera ako, yun ako sa tao lang ako na may pera magtitiwala. You have the spirit of Mammon. Number 2, Mammon promises those things that only God can give. Security, significance, identity, independence, power, and freedom. Sino dito pag may pera ka, masaya ka? Ay, wala yan. Sino dito pag wala kang pera, malungkot ka? Maging totoo tayo. Pag wala kang pera, malungkot ka. Tama? If you are that person, you need to repent. Why? Because you are under the influence of the spirit of Mammon. Only God can make you whole. Only God can give you freedom. Only God can set you free. Only God can give you joy. It is not money. Ito tanong, ate, masama ba pera? Hindi. Kaya lang, pag pera ang nag-control sa'yo, masama na yan. Meron ka ng demonic spirit of Mammon. Bakit? Gagawin ko lahat. Sasaya ako, tataya ako sa loob, magnanaka, mangungupit, mangungutang. Ayoko makita nila na mahirap ako. Mga kapatid, may demonyong nag-i-influensya sa buhay mo. You have to break free from that. Ayaw ng Lord yun. Sisirain ka yan. Diba? Only God can give you freedom. Kaya yung mga Kristiyano, minsan tawag sa atin, baliw na yan. Bakit? Wala kang pera yun, tuwan-tuwanan. Diba? Masaya mo, wala kang pera. Sayo mo. Bakit? It is the Holy Spirit giving you joy. Sabi ko sa Bible, sabi ni Paul, alam ko kung paano pag ang wala. Alam ko kapag walang wala. Naranasan ko walang wala. Naranasan ko naman yung maraming pagpapala. Sa parehong sitwasyon, natuto akong maging masaya sa Panginoon. Mga kapatid, kapag ang saya mo pag may pera ka, you have the spirit of Mammon. Rebuke that. Ito, number 1, Mammon is nothing more than a system of the fallen world. Sino po dito sa atin? Nakakapanood kayo. Yung nanalo sa loto, 60 million. Naubos. Sae, walang pera. Teka lang, akala ko ba pera ang sagot sa lahat ng problema? Bakit yung tao, alam niyo ba sa China, may nakita akong viral na post, yung pera, alam niyo kung ginawa niya? Milyon-milyon. Isinabog niya sa ospital. Ginalan niya. Ang sabi niya, Dok, eto na lahat ng pera ko, pagalingin mo ko. Wala na magawa yung pera mo. Mamamatay mo siya. Mga kapatid, tanggalin mo sa isip mo na pera ang sagot sa lahat ng problema mo. Hindi yung totoo. It is the Lord. Sabihin nyo nga, it is God. Sabi dito, Mammon says to God, Mammon says take, God says give. Mammon is selfish, God is generous. No? Mammon is nothing more than, Mammon says if you have the right credit card, right car, you live in a neighborhood, know the right people, you will be happy. Pag nagkaroon ako ng pera, dami, pag nagkaroon na ito pa ng mga pangarap ko, nagkaroon kami ng sariling
conform to the pattern of this world. Hindi po tayo matulad ng mundo. Na kapag may pera ka, yan na lang ang buhay mo. Mga kapatid, hindi pwedeng pera ang magkocontrol sa'yo. Paano kung masasabing pala nagkocontrol sa tao? Ganito. Hindi kami kakain pag hindi ako nagtrabaho eh. So kahit may Sunday, magtatrabaho ako kasi wala kami kakainin. Mga kapatid, God is your provider. Huwag kayo, tunahin mo lagi ang Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Alam mo na may pasok ng Sunday, lahat na pumayag. Alam mo na mawawalan ka ng oras na so, Lord, bakit ka nag-yes? Eh kasi ate, kailangan ko ng pera. Okay, so now, ano mo control sa'yo? Pera na? Mga kapatid, unahin mo lagi ang Diyos. God wants to bless you. Diba sabi ito, Mama tells you that if you have more money, people will listen to you. Pag napapera ko, i-respeto ko ng lahat ng tao, makikinig sa akin yung mga tao, hindi totoo yan. Mga kapatid, hindi Diyos ang pera. Hindi maaayos ang relationship nyo pag nagkapera ka. Do not worship money. So, sabi dito, if you just had more money, we said helping people. Yung iba mag-business, wala nang time kay Lord. Sorry diba? Iba may trabaho, alam nyo na may pasok ng Sunday, bakit ka pa oo ng oo? Alam mo na mawawalan ka ng oras sa Lord, pero yes ka ng yes. Parang Bible, alam mo na hindi kayo makakapag-small group, hindi ka makakapag-Bible, at ang dami kong ginagawa sa school, ang dami kong ginagawa sa tahanan, okay, sige, ngayon din, tamang ulit, Lord, yung bigla mo. Diba? So, mga kapatid, walang sinabi ni Jesus sa Bible na money can make you happy. Pero hindi naman sinabi ng Lord na hindi mo kailangan ng pera. Meron po isang rich man ruler, ang sabi niya, Lord, anong gagawin ko? Para ano ko? Para maligtas ako. Sabi niya, gawin mo to. Lahat ng meron ka, ibenta mo, pamigay mo sa mahirap. Kaya ngayon, yun ang sinabi ni Jesus. That's biblical. Mga kapatid. Last, sabi dito, number 3, first things first, last na po ito. Basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. Consecrate. Romans 8:29, that he might be the firstborn among the brethren. Mga kapatid, alam nyo po ba, lahat ng una ay banal sa paningin ng Diyos? Ating kayo sa akin, sobrang importante nito. Lahat ng una ay banal sa Panginoon. Maybe you see yourself na sabi, ay, wala naman eh. Pag-isip mo sa umaga, ano ang unang ginagawa mo? Mga kapatid, merong principle sa Bible, God does not change. Hindi nagbabago ang Diyos. Pag sinabi niya sa Old Testament, lahat ng unang blessing, the unang blessing, holy, banal, para yan sa Panginoon. Yung panganay na anak, yan ay banal para sa Panginoon. Jesus was the first born in all creation, tithes and offering. Mga kapatid, did you know, 400 years before pa isulat ang law about sa Malachi 11 ko lahat, si Jacob na encounter sa Lord, sabi niya, Lord, lahat ng ika-10 ibibigay ko sa iyo. Mga kapatid, ang sabi sa Bible, kapag ikaw ay hindi ka nagbibigay sa Panginoon, inanakawan mo ang Diyos. No wonder napakahirap mo. No wonder hindi ka pinagyan. Ate Joey, nasa niya sa Bible, eto, gusto mong i-bless? Teka lang, kanina sabi natin, wala kang pagmamay-ari. Everything is the Lord. So, bakit hindi ka mag-type? Mga kapatid, ang problema, hindi pera. Ang problema, puso mo. Mga nanay, mga tita, turuan niyo yung mga bata. Pag may natanggap ka, ibibigay mo saan? Sa church. Hindi sa pulubi. Mga kapatid, ano sabi ng Lord? Bring all the tithes in my storehouse. Hindi sa pulubi, ibigay mo sa church. Bakit? The church is the bride of Christ. Amen? Diba? Ang tinetesting sa'yo ng Panginoon, hindi pera mo, puso mo. Amen? Ang sabi, mga kapatid, eto, meron akong 100 pesos. Magkano ang tithes nyo? 10%. Magkano? Times 0.10. 100
Then, may 100 pesos ako ngayon. Ang tithes nito, 10. Alin dito ang tithes? Alin dito sa 100 ang tithes? Kasi mga Maria, alin doon ang tithes? Did you know what it is? Yung unang gagastusin mo, ang una na dapat lalabas sa'yo ay tithes mo sa mga. Bago ka gumastos, bago ka bumili ng kung ano-ano, unahin mo ang Diyos. Bakit po banal yan sa Panginoon? Sino dito may gusto sa'yo lahat 100% pero may sumpa? Sino dito? Ay, ate, gusto ko kasi akin na pinagirapan ko itong pera ito. Okay, sa'yo na yan. 100%. Kaya lang, may sumpa yan. Alam mo ang sumpa niyan? Kaya talago. Sino dito? Pag nagkakapera, pag nagkakapera ka, pagkatapos nun, wala na. Lagi na mawala. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, be honest. Kamusta ang pag-handle mo ng pera? Mga kapatid, hindi natin ito pag-aaralan pag wala kita ng pera. Ngayon pa lang, kung konti yan, sabi ng Lord, kakabasa mo lang kanina, ang magnanakaw sa accountant, magnanakaw sa marami. Hindi ka ba pagkatiwala ng Lord sa maliit? Hindi ka niya pagkakatiwala sa Lord. Hindi naman nakikita natin Joey, hindi naman nakikita ng mga leader. God looks over the earth. Tinitignan niya, sino dito lahat? Sino dito hindi magnanakaw? Hindi na umupit. I will bless that person. Alam mo sabi ng, ano ba bakit? God is looking for somebody pa rin na pagkatiwalaan. May tanong ako sa'yo, pwede ka ba pagkatiwalaan ng Lord? Can God trust you with money? Kasi ang piso ko pa lang, hirap na hirap na bigyan. You're not gonna be blessed. Sinasabi na ako, hindi ko, it is written in the Bible. Diyos ang una sa oras mo, sa pera mo, sa araw mo. Lahat Diyos ang una. Ngayong Sunday natin, the beginning of the week, bakit kailangan pumunta ka every Sunday? Kasi baka ditong Sunday na to, doon ka na gagaling. Baka itong Sunday na to, pag uwi mo, answered prayer ka na. Amen? Pero pakanyaman si Lord. Mga kapatid, unahin mo lagi si Lord. Bakit tayo nagsa-Sunday with small group naman? Di mga small group natin. Ate, nagpa-Bible study na nga tayo ng ano, na huwag na tayo mag-Sunday, hindi pwede. Hindi pwede. Alam mo kung bakit? Sunday is the first day of the week. Gusto mo pa palain ng Diyos ang buhay mo? Seek first the kingdom of God. First, Sunday, pag-isip mo sa umaga, anong ginagawa mo? Nag-cellphone? Oo, buksan mo yung cellphone mo, dahil nakasalit natin, mag-pray na tayo. Amen. Gusto mo i-bless ng Lord ang araw mo? Umpisa mo sa panalangin. Ate, umpisan mo talaga pag may pera ako. Wala kasi kung pera. Hindi lang po pera. Oras, buhay. May tanong ako sa'yo, inuuna mo ba ang Diyos? Do you seek God first? Walang pera, ate, okay. Nagising ka sa umaga. Ano ginagawa mo? Wala, nakakuha na lang ako. Kapatid, give to God. Una. Sino? Una. Subukan siya. Ito, mga kapatid, di ba? Binasa niya sa kanina. Subukan mo kasi. Hindi mo kasi sinusubukan eh. Sabi ng ibang tao, ayaw ko na, suko na ako, sinubukan ko na lang. Talaga? Hindi mo ba sinusubukan magpakabanal? Hindi mo sinusubukan ang mga principle ng Bible. Hindi mo sinusubukan si Jesus. Huwag mong sasabihin, sinubukan ko na lang. Hindi mo ba sinusubukan na maging seryoso ka sa Panginoon? Amen? Kaya kailangan natin si Lord. Sabi dito, first things given is never lost. First things not given is always lost. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ni Jesus? Siya nagkakaroon ng buhay niya mawawalan. Siya mawalan, siya magkakaroon. Wow. Amen. Mga kapatid, discipline. First, unahin mo si Lord. Alam niyo ba si Lord ang Christ din? Alam niyo kung sino ang Christ ng Lord? Si Jesus. Siya po ang firstborn. Because He is the first. He is to the Lord. Ang galit, no? Ang galit na. May natutunan kayo? Amen. So, anong gawin natin? Unahin mo si Lord. No? Mga kapatid, hindi wala ng buhay mo. Pero ate, ang dami mo kasi ginagawa. No. Seek God first. Ate, wala na akong pera. Ito lang yung pera ko. Seek God first.
Yung mga sino dito gusto ng supernatural provision? Amen. Sino dito nakakalasip ka ng pera, baon, may mga baon kayo, may bigay sa inyo na nanay nyo, may trabaho kayo, may negosyo kayo, and I challenge ko sa'yo, within this week, maging tapat ka sa pera mo. Huwag kang uutang. Paano daw maiaayos ang buhay mo? Sabi dun sa book na binabasa mo, tanggalin mo lahat ng utang. Huwag kang mag-manipulate at matuto kang magbigay. Ngayon, pag uwi mo, lista mo lahat ng utang mo. And declare that the Lord will give you the ability to pay all your debts. Lahat ng utang mo, babayaran ni Lord. Sino may gusto nun? Amen. Ako gusto ko yun. That's why I will write. And I said, Lord, gusto kong itama yung buhay ko. Please, help me. Mga kapatid, tandaan nyo, ang realness ay puso, hindi pera. Pero dyan ko initas ng Lord. Bakit? Kasi yung puso mo masyadong dikit sa pera. Kinokontrol ka niyan. No? Masyado kang magabot. No? O kaya, at tingin mo, hindi yan sa Lord. Hindi ka nagtatize, hindi ka nagbibigay, wala kang offering. Eto mga kapatid, ipapractice na natin to starting next Sunday. Na po, marami na po ang ating Revival Converge. Every one of us here, it is coming Sunday, ay magdadala po ng kahit na ano na ambag nyo sa ating pagkain. We will practice the spirit of generosity. Ate, wala akong pera. I said it's not just money. Diba? I said anything you can give. Now, ngayon po, pagpunta natin ng Sunday, mag-pray ka. Sino ang tinigin ko gusto ni Lord na tulungan mo? Give anything to that person. Wala akong anything ate. I don't know, bahala ka. May gamit ka, gusto mo ibigay. Ibigay mo. Diba? But we will practice generosity. Amen? Patayo na tayo. Let's pray. Diba? So, unahin mo ang Panginoon. Amen? Ayan. Mga kapatid, be honest. Ayan. Mamaya yung mga kaiwan dito, bago tayo umuwi, may ipapagawa ko ang activity sa iyo. Mga kapatid, ako po gusto ko maalis sa buhay natin. Alam mo bakit? Sino dito, pag may pera ka, gusto mo gawin ng Lord sa church. Mga kapatid, pag lahat tayo dito, bless the bless, alam mo ano mangyari? Dadami ang mawibig natin sa Panginoon. Hindi kami mai-express na mga leaders nyo. Hindi po kami mai-express. At mabibigyan namin lahat ng pangangailangan ng mga tao na hihingin dito sa church. Ngayon po, mga kapatid, ikaw, I challenge you. Sino ang tinilid sa inyo ng Lord na i-bless mo? Today, and until next Sunday. May bago kang bag? May bago kang anything? May notebook ka? Sino ang nilalagay ni Lord sa isip mo na may pangkailangan at gusto mong bigyan? Halimbawa, naisip mo yung mga bata sa kaibig, wala silang mga stepping, pero nakita ko mayroon ka mga sobra pang mga stepping. Diba? May mga damit kayo na hindi nila ginagamit. Diba? Dalitin mo dito sa church next Sunday, and we will give it to the people. Amen. Ay, para mga damit si Lord. Amen. Hindi na, church sa mga pag pupunta yan dito, laging may dala yan. Yung po ay spirit of generosity. This is spirit of giving. Iisip ko nga ibinigay ko eh. Wow. na yan. Mga kapatid, we will practice the spirit of giving. Ito, kayo, lalo ito, gusto ko yung makita, itong mga kabataan na to. Next Sunday, you bring anything that you want to give to those people. It's not you. It's not within your family. It's outside your family. Sino yung gusto mo tulungan? May mga gamit kayo, hindi nyo ginagamit. May mga ano kayo na mga kapatid sabi nila, ito ang spirit of mammon. Ito, may mga spirit ka pa ganito. Ang mindset mo ganito, wala akong pera eh, wala akong makatulong dyan. Maliit lang to, hindi makakatulong yan. There's a spirit of mammon. Mga kapatid, meron pong dalawang tao, naglalakad. Tapos, ang daming starfish. Ang dami pong anak, ang daming starfish. Tapos yung bata, kumukuha siya ng starfish, isa-isa. Tapos tinatapon niya.
Pero, pwede ako magkaroon ng impact. Starfish. May natapon ko. Isa lang siya. Marami may pangangailangan. Mga kapatid, sa mundo po, marami may pangangailangan. Marami mahirap, marami matanda. Marami kailangan ng tulong. Hindi natin kaya lahat yun. Pero meron isa na pwede kang magkaroon ng impact sa buhay niya. Like a starfish. Isa lang yun. Isa lang yun yung bata. Isa lang. Hindi lahat. Isa-isa. Pero, natulungan yung makalaya through salvation. Amen? O mag-pray ka ngayon atin. Ano yung starfish? Sino yung starfish na yun? Sino yung tutulungan mo? Mga kapatid, ang mindset natin iba na ha. Hindi tayo ganito. Mahirap lang ako, wala akong kaya gawin. May kamay ka? May paa ka? May hininga ka? May boses ka? Wala akong pera ate, wala akong mabibigay, wala rin akong gamit, wala akong pwedeng ibigay sila lahat ng gamit ko. May tanong ako sa'yo, may boses ka. Diba? May kamay ka. May paa ka. O kaya, ano gagawin mo dyan? Tumulong ka. Mag-volunteer ka. There's also giving. There's the spirit of giving. Amen? O, sige, let us pray. O, kayo muna. Sabi natin si Lord. Let's have a few moments. Amen. Mga kapatid, ang pagbibigay ko ay worship. Worship din yan sa Panginoon. Amen? Do you know that? Worship din yan, ha? Sa Lord. Ang pagbibigay ay worship. Amen? Pagpupuri sa Panginoon. So, right now, we will sing this song. Alam nito eh. Madali lang itong song na to. Worship God in your money. Mga kapatid, ayusin mo na yung buhay mo. Ayusin mo yung pag-handle mo. Lahat. Kahit hindi lang to, hindi to mahaba. Short lang tong song na to. But this is our response song. We like to worship. Mag-repent po tayo sa Lord. Bilang yung power sa Panginoon. Kung meron ng tayo na hindi ka naging tapat sa pera mo. Kung tayo na pinagdamot mo, hindi ka nagtatize, hindi ka nagbibigay, selfish ka, inisip mo na pera ang sagot sa lahat ng problema, hindi to go. Here I am to bow down. Dahil hinihintay sa Panginoon. Bakit niyo ibalik sa Kanya? Bakit buhay mo galing yan kay Lord? Ba't di ka maglingkod kay Lord? Ba't nagtatamot mo yung oras